Fish on! Ayan. Ating kuha 42 centimeters na kuroday. So itong bottom dragging na technique. So normal retrieve lang na mabagal na mabagal. Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap, ang monster mabaw na Rancor sea bass. Gamit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin mag-hunting. Welcome kabayan sa ating bagong fishing adventure ngayon. So nandito ako sa Yaguchi Pasmar sa right side. Target natin una, sea bass kasi ngayon, outgoing tide 2/3, 0.34 meter or 34 centimeters yung height ng tide ngayon. Kaya tingin ko meron pang sea bass sa mababaw. Kaya unahin natin yung sea bass, then magkuroday tayo, and then sea bass ulit. So dito muna tayo magsisimula sa sea bass. Blowin 1.5F. Talagang score natin 2.1 out of 4. So ideal na yan kung ang spot mo ay 3 out of 4. Sa apat na criteria natin, nandiyan yung tatlo. So may structure, may current, may bait fish, at yung pang-apat, may presence ng predator, yung mga boil or mismo nakita natin yung sea bass. So ngayon absent yung dalawa. Wala tayong ma-confirm na presence ng bait fish at maging ng sea bass. Kaya mukhang medyo mahirap yung yung fishing natin ngayon. Pero kasi ito naman ang spot ko ay hindi naman bago. So alam natin na may isda talaga dito. Yun nga lang is nandito ba sila ngayon? So yun yung tanong. Kung first time ka na maghanap ng spot, so maganda yung gamitin yung system na dinevelop ko na dapat yung lugar na yun ay at least 3 out of 4. Lalo na kung bagong spot yun, bagong punta ka sa lugar na yun. Kung pipili ka saan maganda magpwesto, so i-check mo yung criteria na yun. So kung ang spot mo ay 2 out of 4, so mahirap yan. Mas okay na lang na lumipat ng ibang spot kaysa mag-fishing ka. Yan, so dito muna tayo sa Waps Shalom. Wala sa Blowin, wala sa Shalom na sinking pencil. Dito tayo sa Bank Heavy na sinking pencil. Dito tayo sa Surut Chino. Tapos K-Tech na worm. So ang gagawin natin ay bottom dragging lang. So normal retrieve. Habang tinatouch natin yung bottom, pabagal na pag-retrieve din. Stop and go. Yan, dito tayo. 16 grams. Bababa tayo guys, baka maunahan pa tayo sa pwesto. Yan. Yan, dito na tayo sa bababa guys. So, targetin lang muna natin yung mababa. Hashiwa? Dito naman tayo sa Daiwa na Chino Jig Head. Dito naman tayo sa Daiso. Dito tayo sa Naraji guys. 65. May nabangga tayo guys. Ano kaya yan? Ang lakas naman. Karapa siguro. Nagat pala kanina, hindi natin napansin. Yan guys. Yan. Balik tayo dito. Pison. Fish on! Yes. Kuroday. Siya. So nung nag-try ako na mag bottom chaining, so nung tinignan ko yung lure ko, sabi ko, parang naputol. So yun pala kanina, hindi ko lang namalayan, may kumagat. So pinalitan ko yung worm. Yun nga, pagkas ko. Ayan, ating kuha 42 centimeters na kuroday. Ayan o. Ayan, kuha.
Ganda pa niya. Galing pa niya siguro ng dagat to. Kasi ano siya. Maputi pa guys. I-revive muna natin siya. Okay na. Okay ka na. Mabilis tumakas. So ito yung ating hit lure guys. Churo-churo, chino jig head at saka itong key stick. Dito ulit tayo. Dito lang guys, ang lapit lang. Pero nagkas ako sa malayo. Tapos pinaanod ko lang. So kasi kanina, pagtingin ko dito sa worm, naputol. Yun pala kanina, hindi ko lang namalayan. May kumagat. So i-analyze lang natin yung kuha natin. So dito tayo sa Yagutsi Passmark na right side. Straight lang yung actually, konting cross facing sa building ng Toshiba. Tapos nung nag-curve siya, yung lure, kasi malakas pa yung current. Dito lang mga so kung nandiyan ka sa tinataasan ko mga 20 meters sa ngayon, 10-15 meters lang ang lapit. So itong bottom dragging na technique, so normal retrieve lang na mabagal, nakin lang nafi-feel mo yung yung bottom. Dito naman tayo guys. So ayan, talaga mabagal lang. 1001, 1002, 1003, 1004. Or pwede din naman na mabilis, 1001, 1002. Titigil ka lang. 1001, 1002. Tigil. 1001, 1002, 1001, 1002. Tigil. Yan buong bigat. Pag bumibigat, itaas lang natin gano'n. Ano kaya yan? Ano kaya yun? Hindi ko na-hookset May tumuka guys. Dito muna tayo. Mo inay yo. Hidari gawa mo inay yo. Hai. Bukai chata. Nito asok ko ni iru ni. Balik tayo dito sa ating hit lure guys. Wala na yata guys. Kanina pala nasabit ito. Hindi naman masyado ito nasasabit kasi pang siya, talagang bottom dragging. So nasabit pa rin. Yun pala, may sako dyan. Ito si Naraji. Naraji. Yan, dito tayo sa Naraji. Na-recover natin, Naraji 50. Tatlong lure ang nandun sa akin. Ang nasabit doon, buti na lang. Nasabit yung isa kong lure kanina. At nakita ko. At mababaw ngayon kasi -1 meter ngayon yung guys, yung low tide. So ngayon naman ay tayo, mag-slow lift and fall tayo gamit yung Naraji. Yung kaibigan ko nakahuli ng isda, kaso lang hindi nakuha. Kasi tumawag siya sa akin. So ganun talaga, pag tumawag kami siya nawawala yung isda. Kaya kanina pagkakuha ko, hindi ako tumawag sa kanya. Fish on! Nilan ko muna bago ako tumawag. Kasi minsan nawawala ka sa focus. Pag nagbibideo ka, di ba? Pag nagbibideo ka isa, ilang beses ko nang na-experience yan. At dito magwawakas ang ating fishing adventure ngayong gabi. Para sa iba pang mga tips sa pag night fishing, panoorin mo lang ang video na ito. And of course, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. I-click lang ito. So ito si Erwin sa Fishing Siglin. Magkita-kita tayo sa ating next fishing adventure. Hanggang sa muli. Fish on. Fish on.